Kumuha nga kami ng guyabano at meron na namang isang lolang tuwang-tuwa. Inaabot pa nga lang ay agad namang kinuha. Abot tayo nga na naman nga ang ngiti. Another day, another content na naman today. Meron nga akong mga bisita dito at kagabi ang mga yan dumating. Nagkukwentuhan nga yan sila at biglaan nga daw na nagkayayaan. Dito nga mga kapatid, talaga namang nagkukwento si ama habang kami naman naghahanda ng paglulutuan. Samahan nyo nga kami ngayon mga kapatid na magluto ng nilagang kalabaw. Naisip nga namin na sa kahoy na lang namin lutuin yung kalabaw. Kako, marami namang naka-stack na mga kahoy dito. Pa nga yung sinibak nila papa at ng asawa ko nung nakaraang buwan pa, ngayon nga ay manuyo-nuyo at magagamit na. Bukod doon, para tipid din nga naman sa gasol. Alam niyo naman mga kapatid na ang kalawa talaga namang matagal na malutuin yon. Kayo mga kapatid, na experience nyo na ba na magluto sa dikahoy? Sige nga ang kwento dyan ni ama. Sabi niya nga ay masarap naman daw kapag niluluto sa dikahoy. Hindi ko baga alam kung inuuto niya baga kami. Ito nga mga kapatid, isinalang na namin yung kalabaw na nasa malaking kaldero. Para kako ay mabilis nang maluto at lumambot. Sabi ko nga habang naghihintay kaming lumambot yung kalabaw pagsungkit niya na nga muna ang aking lola ama ng guyabano. Total kako ay malaki-laki na at pwede na rin niyang pahinugin. Naman kako malaglag lang at masayang lang. Kakatuwa nga yung guyabanong yan mga kapatid kasi napakarami talagang mamunga niya. Yung iba nga niyan inahihinog na nga sa puno tapos nalalaglag lang. Dyan nga mga kapatid, sigaw ako ng sigaw na lumabas nga yung lola ama ko kasi nga nasa kwarto siya. Ayaw pa nga mga kapatid nung sinabi ko naman na nanunungkit ng guyabano abay ang bilis gumalaw. Nakatayo-tayo agad at nakalabas ng pinto. Aba talaga naman mga kapatid, ang saya niyan at abot tayo nga ang ngitinan. Rami-rami nga rin kaming nakuha dyan mga kapatid. Mukhang nag-e-enjoy naman tong si lola ama talaga namang nagmamando pa. Sabi ko nga dyan mga kapatid yung iba nga ay bubut pa nga ni. Sabi niya naman miskin naman daw at pwedeng naman daw yon basta siya daw ang kakain di sabi ko nga di sige ibigay ang hilig ng walang legaleg. Sa mga puntong to mga kapatid inilipat naman namin tong malaking kaldero. Kasi nga daw yung napagsalangan namin ay masyadong maliit. Mahirap nga daw at bago nga daw makaluto yon. Dito nga mga kapatid pinapaypayan ko na yan para magkaroon ng apoy. Para nga kumulo na at malagyan na ng timpla. Ay talaga naman mga kapatid, ito nga yung isa sa mga nakaka-challenge kapag nakadikahoy ka. Talaga namang maluha-luha ako dyan gawa ng uso. Pero may ilang-ilan nga akong naririnig na kapag daw ang pagkain na iniluto sa dikahoy talaga namang iba yung sarap. Dito nga mga kapatid kumukulo na yung niluluto namin. Kaya naman sinabugan na namin yan ng iba't ibang pampalasa. Yan nga namin yan mga kapatid ng asin, tsaka paminta, abay yung buong paminta tapos beef cubes at tsaka umami. Talaga namang pagkakalaki ng mga tipak ng buto na rin. Balit pa nga aring nakuha kong tipak. Sabi ko nga'y pagkaliit ng sandok at ako'y nakikipaglaban sa usok dyan. Mga kapatid, di sa puntong ang iyan, di inilagay na rin namin ang mais para lumasalasa. Di at saka namin yan tinakpan. Hinayaan nga muna namin sa lakas ng lingas ng apoy niyan. Di nga mga kapatid, dumating nga si Papa at sabi nga'y mangunguha nga daw siya na mailan-ilang kalamansi. Gagawin nga daw na kalamansi juice. Nakakatuwa nga rin mga kapatid yung punong iyan at napakarami naman talagang mamunga niyan. Maganda nga kako dito sa natirhan namin at hindi na namin kailangan bumili ng kalamansi. Kapag kako ikay inubo at kailangan mo sa pampaligo, man mo rin sa sausawan at saka sa iyong panset, di iyan ay kumuha ka lang dyan. Para tuloy nag-iiba na yung punto ko ng pagsasalita ako'y nadadala na sa pagbaboice over ko mga kapatid. Ayan na nga mga kapatid at marami nga ang nakuha ni Papa. Mas maganda na nga kapatid yung napapakinabangan kaysa naman nasasayang. Diga. Di na nga ho kami nagluto sa may sulok-sulok din sa tambakan ng mga bote. Share lang. Dito nga mga kapatid inilalagay na nga ni Binil yung iba pang mga gulay. Katulad na lang ng patatas at saka ng Baguio beans. Natutuwa nga ako sa asawa ko dito mga kapatid, talaga namang ganap na ganap. Ganon din ba asawa nyo mga kapatid? Pag namasyal o pumunta yung mga partido nyo sa inyo? Ayun na nga mga kapatid, balik na nga tayo dito sa niluluto natin. Dito nga ay hindi na matigil ang pagkulo ng kalabaw. Siguro nga dahil din sa lakas ng lingas ng apoy. Nga rin yan para nga naman yung ibang mais ay mabusa-busa at nga humalo din at lumasa dun sa may mismong sabaw. Ay di nga mga kapatid ay inilagay niya na nga yung cabbage. Yan nga yung huli niyang nilagay kasi nga ayan ay mabilis lang din namang maluto. Nag-request nga dyan si ama. Sabi niya nga dyan ay labugin nga daw yung mga gulay at siya daw ay wala ng ngipin. Para naman daw hindi lang kami ang mag-enjoy at pati daw siya ay makakain daw siya ng mga gulay. Sabi ko nga dyan yung iba nga nakaka-request, ikaw pa kaya? Malakas ka sa amin. Dito nga sabi nga ni Binil ay kukuha na nga daw siya ng saging para daw mailatag na. At konting minuto na nga lang daw mga kapatid ay maluluto na. Sabi ko nga dyan ay siya ay maglagay na ng kanin para lumamig-lamig na makapag-umpisa na. Hindi nga mga kapatid nung handa na dinihain na ang nilagang kalabaw. Hi! Diba, sobrang saya ng lola na yan. Nakakatuwa naman mga kapatid. Kahit papaano ay nag-enjoy naman si lola ama. Yun nga mga kapatid at go na go sa pag-video yan. Ay, sarap ng video. Wow! Paano ba yan mga kapatid? Kain muna kami. Salamat sa panonood ng video namin. Bukas ulit.